Ang module na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hanga din itong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto. Ang aralin sa module na ito ay Aralin 38, Pag-uuri ng Pangalan. Pagkatapos mabasa at mapag-aralan ang module na ito, inaasahang maipamamalas mo ang pag-uuri ng pangalan, pagpapangkat sa mga salitang nabibilang sa bawat uri nito, at pagtukoy sa mga pangalang pantangi at pambalana. Ating sagutin ang bahaging sumukin. Panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ang aking ina ay mahiling magtanim sa aming bakuran. Ang salitang may salungguhit ay ngalan na ginagamit sa patlang. A. Tao. B. Bagay. C. Hayop. D. Lugar. Number 2. Ang patlang ay tumutukoy sa ngalan ng hayop. A. Sapatos. B. Paaralan. C. Elepante. D. Kuya. Number 3. Magsisimba ang pamilya Lopez sa Baraswain Church sa darating na linggo. Ang salitang patlang ay tumutukoy sa pangalan ng lugar. A. Pamilya Lopez. B. Magsisimba. C. Baraswain Church. D. Linggo. Number 4. Ang sumusunod na mga pangalan ay pangalang pambalana maliban sa patlang. A. Parke. B. Tiyo. C. Mesa. D. Binibining Gomez. Number 5. Ang mga pangalang tumutukoy sa tiyak na pangalan ay tinatawag na patlang. A. Pangalan. B. Pangalang pantangi. C. Pangalang pambalana. D. Wala sa nabanggit. Dumako na tayo sa pag-uuri ng pangalan. Ibigay ang ngalan ng bawat miyembro ng iyong pamilya. Ano-anong mga makikita mo sa loob ng iyong tahanan? Para sa bahaging balikan. Panuto. Puna ng isang letra ang salitang nasa kahon upang makabuo ng bagong salita. Tuklasin. Ang aking pamilya. Ako ay bahagi ng isang pamilya. Kami ay tunay na laging masaya. Bawat isa dama ang ligaya. Sa tuwing kami ay magkakasama. Si nanay at tatay ay laging nagtutulungan. Sa loob ng tahanan sila ay masasandalan. Mga kapatid ko'y tiyak na maaasahan. Lahat sila'y nandiyan sa oras ng pangangailangan. Pati ang aso naming alaga, tinuturing naming bahagi ng pamilya. Siya ay tapat, masipag na bantay. Sinisigurong ligtas kami sa aming bahay. Ako ay bahagi ng isang pamilya. Ang bawat isa sa amin ay tunay na mahalaga. Nagtutulungan ang bawat isa, anumang oras sa hirap man o ginhawa. Ating sagutin ang mga sumusunod na tanong. A. Bigyang pansin ang salitang may salungguhit. Isulat ang mga ito sa kahon. B.
Sagutin ang sumusunod na mga tanong base sa mga isinulat na salita sa kahon. Number 1. Aling salita ang tumutukoy sa tao? Number 2. Aling salita ang tumutukoy sa hayop? Number 3. Aling salita ang tumutukoy sa lugar? Suriin. Balikan ang mga salitang may salungguhit sa tuklasin. Ang mga salitang ito ay halimbawa ng pangalan. Ang pangalan ay ngalan ng tao, lugar, bagay o hayop na maaaring tumutukoy sa karaniwang ngalan o di kaya ay tiyak na ngalan, pangalang pambalana at pangalang pantangi. Ang pangalan ay maaaring pangkatin sa sumusunod na kategorya: tao, lugar, hayop o bagay. Mga halimbawa: tao, nanay, tatay, ana. Lugar, parke, bahay, paaralan. Hayop, aso, pusa, leon. Bagay, lapis, aklat, upuan. Pagyamanin. Para sa pang-isahang gawain bilang isa, tingnan ang mga larawan at basahin ang ngalan ng mga ito. Kulayan ng pula ang mga larawan ng tao, dilaw kung ito ay hayop, at asul kung ito ay lugar, at berde kung ito ay bagay. Pang-isahang pagsusulit bilang isa. Hanapin sa hanay B ang halimbawa ng bawat item sa hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. Pang-isahang gawain bilang dalawa. Panuto. Pangkatin ang mga salita sa loob ng kahon. Isulat ang sumusunod na mga salita sa tamang hanay kung saan ito nabibilang. Pang-isahang pagsusulit bilang dalawa. Isulat sa patlang ang T kung ang salitang may salungguhit ay tao, L kung ito ay lugar, H kung ito ay hayop, at B kung ito ay bagay. Number 1. Si Ana ay mabait at masipag. Number 2. Ang aking nanay ay nagtitinda sa palengke. Number 3. Si Muning ang alaga naming pusa. Number 4. Pula ang kulay ng paborito kong laruan. Number 5. Kami ay madalas nagpupunta sa hardin tuwing umaga. Pang-isahang gawain bilang 3.
Isulat sapat lang ang angkop na ngalan ng larawan upang mabuo ang pangungusap. Piliin ang sagot mula sa kahon. Babasahin ko muna ang mga salita sa loob ng kahon. Doktor, isda, tsinelas, payong, simbahan. Number 1. Pangarap kong maging isang patlang. Number 2. Makukulay ang alaga kong mga patlang. Number 3. Nawawala ang kulay dilaw kong patlang. Number 4. Tuwing linggo, nagpupunta kami sa patlang upang magdasal. Number 5. Nawawala ang kapaan ng aking patlang. Pang-isang pagsusulit bilang 3. Bilugan ng pangalan na matatagpuan sa bawat pangungusap. Isulat sa patlang kung ito ay tao, bagay, lugar o hayop. Number 1. Magandang probinsya ang Bulacan. Number 2. Ang lolo ko ay masipag. Number 3. Nakita mo ba ang alaga kong ibon? Number 4. Si Maria ay masunurin. Number 5. Ito ang paborito kong laruan. Isipin. Punan ang graphic organizer base sa araling natutunan. Piliin ang sagot mula sa kahon. Gawin. Iguhit ang iyong pamilya at ilang mga bagay na makikita sa loob ng inyong tahanan. Lagyan ng ngalan ang bawat isa. Tayahin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ito sa patlang sa unahan ng bilang. Number 1. Anong uri ng pangalan ang salitang may salungguhit sa susunod na pangungusap? Si Jose ay masipag na mag-aaral. A. Pangalang pantangi. B. Pangalang pambalana. C. Pangalang pangkaraniwan. D. Panghalip. Number 2. Sa aling kategorya ng pangalan na bibilang ang salitang kumot? A. Bagay. B. Hayop. C. Tao. D. Lugar. Number 3. Ang sumusunod na mga salita ay halimbawa ng lugar maliban sa isa. Alin ito? A. Parke. B. Pangalan. C. Pilipinas. D. Upuan. Number 4. Ang sumusunod na mga salita ay halimbawa ng tao maliban sa isa. Alin ito? A. Lolo. B. Guro.
C. Simbahan. D. Tatay. Number 5. Sa aling kategorya ng pangalan na bibilang ang salitang Korea? A. Bagay. B. Hayop. C. Tao. D. Lugar. Para sa bahaging linangin, gumupit ng larawan ng iyong pamilya at idikit ito sa loob ng kahon. Bumuo ng maiksing talata tungkol sa iyong pamilya gamit ang gabay na pangungusap. Sana ay natutuhan mo ang aralin na ibinahagi ko sa iyo ngayon.